Bakit tahimik ang Diyos kapag pinakakailangan natin siya? Kapag walang sagot ang panalangin. May mga panalangin ka bang paulit-ulit mong sinasabi, pero hanggang ngayon, wala pa ring sagot? At minsan napapaisip ka, Diyos, naririnig mo pa ba ako? Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumaan sa ganitong pakiramdam. Yung habang ikaw ay lumalaban sa buhay, parang tahimik ang Diyos. Parang wala siyang sinasabi. Parang wala siyang ginagawa. Pero paano kung ang katahimikan na yun ay hindi kawalan ng sagot, kundi bahagi ng plano? Sa gitna ng paghihintay, kapag may problema tayo, natural lang na tumakbo agad sa Diyos. Humihingi tayo ng tulong, ng direksyon, ng kahit anong senyalis na kasama pa rin natin siya. Gusto natin ng malinaw na sagot. Gusto natin matapos agad ang sakit. Pero hindi laging ganun ang nangyayari. Minsan, habang ikaw ay umiiyak, tahimik ang Diyos. Habang nawawala ang mga bagay sa buhay mo, tahimik ang Diyos. At doon pumapasok ang tanong, bakit? Ang kwento ni Job. Sa Biblia may isang tao na dumaan sa halos lahat ng pwedeng mawala, si Job. Sa loob ng maikling panahon, nawala ang lahat. Sumigaw siya sa Diyos. Nagtanong siya. Naghintay siya. Pero hindi agad nagsalita ang Diyos. Sa mata ng tao parang tahimik ang Diyos sa buhay ni Job. Pero sa likod ng katahimikan, may nangyayari na hindi nakikita. May mas malalim na layunin. At sa huli, ipinakita ng Diyos na hindi niya pinabayaan si Job kahit isang sandali. Ang paghihintay ni David. Ganon din ang nangyari kay David. Pinili siya ng Diyos bilang hari. Pero dumaan siya sa pagtatago, sa takot at sa panganib habang hinahabol siya ni Saul. Maraming gabi na siguradong nanalangin siya, naghihintay ng sagot. Pero hindi rin agad sumagot ang Diyos. At sa tamang panahon, natupad ang pangako. Hindi late ang Diyos, perpekto lang ang timing niya kapag tahimik ang Diyos. Kung tahimik ang Diyos sa buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin nun wala siya. Minsan tahimik siya dahil hinuhubog niya ang pananampalataya mo. Minsan dahil may inaayos siya na hindi mo nakikita. At minsan dahil inihahanda ka niya sa mas malaking bagay. At may mga pagkakataon din na tahimik ang Diyos dahil gusto niya na mas lumapit ka sa Kanya. Hindi lang sa sagot kundi sa Kanya mismo. Ang pinakamalalim na halimbawa, kahit si Jesus sa Kanyang huling sandali sa krus ay nagsabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa sandaling iyon tila may katahimikan, pero ang katahimikan iyon ang nagdala ng pinakamalaking tagumpay, ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ibig sabihin kahit ang katahimikan ay may layunin, huling paalala. Kaya kung ngayon pakiramdam mo ay tahimik ang Diyos, huwag mong isipin na iniwan ka niya. May ginagawa siya, may inaayos siya, at may inihahanda siya para sa iyo. Hindi mo man nakikita ngayon, darating ang araw na maiintindihan mo rin. Ang Diyos na tahimik ngayon ay ang parehong Diyos na hindi kailanman nagkamali at hindi kailanman nagpabaya.